Pilitin natin yung isang parte. Mamatay na siya agad! Mamatay na! At ibigay na lang sa iba ang katungkulan niya. Maraming salamat po. Walang yaka, Atty. Topacio. Mamatay na sana siya. Mga kareaksyon na ito, panalangin to ni Atty. Topacio. Bongbong Marcos, para sa iyo. Naman mga kareaksyon, Penge, huwag mong takot-takotin ang mga 18 marinsa. Pakinggan po natin si Atty. Baligod. Gusto ko magkaharap si Atty. Baligod at itong si Pinky Lacson eh. Gusto ko mo magharap yan. Ako, mga kareaksyon, pag nagharap yan talagang itong si Pinky, maihihiyan. Maihihiyan at yung ihi niya pupunasan ni Tuta Sen. At tapos maihihi naman si Tuta Sen. Ako, baka naman magpunasan sila ng ihing dalawa ni Pinky. Pakuha ng pwede itong oras na pananatili po ng 18 sundalo. Ang na-observe ko po ay very exhaustive yung mga pagtatanong ng mga investigators at sinagot naman lahat nila pero hindi pa kami natapos. Rex, magandang hapon po. Atty. Nako, ito na po mga kareaksyon. Mga kareaksyon, Senator Rodante Marcoleta, wala nang kasalanan. Naibasura ang kaso laban kay Senator Vice President Rodante Marcoleta. Atty. John Rex, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Jen, Sir Nelson, at sa lahat po ng taga-subaybay ng ating Net25. Magandang hapon po. Opo, ay mukhang nagpalabas na po kayo ng desisyon ukol dito sa issue at kaso na kinakaharap po si Senador Dante Marcoleta. Sa inyo na nga po manggaling, attorney. Ano ho ba naging desisyon ng ANBAng? Tama po, kaninang tanghali nga po ay tuluyan na po nailabas ng Commission and Bank ang kanilang desisyon sa rekomendasyon po na doon sa ginawang fact-finding investigation. Linawin ko lang po, dito po sa nababanggit nating usapin, wala pong kaso si Senator Marcoleta dito. Ang ginawa po ng COMELEC dito ay nag-initiate ang sarili, motu proprio na fact-finding investigation. At ito po yung naging rekomendasyon. So lumalabas po kasi batay sa fact-finding investigation na yan, batay na rin po sa naunang interview ni Senator Marcoleta sa isang programa, inamin po niyang may tinanggap po siyang mga contributions, ngunit hindi niya po ito dineclare sa kadahilanan po na sabi niya ay hindi po pumayag yung mga contributor. So ito po yung nagbunsod sa COMELEC para po siya i-issue ng show cause order sometime in November, na-schedule ng hearing sana ng December, na-uwi po ng January. So ang kinalabasan, ayon po kasi sa Section 109 ng Omnibus Election Code, obligado ang lahat ng kandidato na ideklara ang lahat ng kanilang contribution na tinanggap, pati na rin ang gasto sa isang statement of contributions and expenditure. Dapat yung pagkakadeklara po ay totoo, buong pangalan, sirkumstansya, petsa, magkano at iba pa. Lumalabas po sa puntong ito, meron pong hindi nagawa si Senator Marcoleta. So ang susunod na tanong, dahil nga hindi po niya natupad ng buo yung Section 109, hindi naman po sa hindi natupad lahat, kundi may parte na hindi natupad. Ano ngayon ang kalalabasan nito sa batas? Lumalabas po kasi yung Section 109, bagamat dati, noong 1985 pataas, lumalabas po yan, pag yan na hindi mo sinunod, kasong kriminal po yan. Ngunit noong 1991, nung lumabas ang Republic Act 7166, sabi ng Republic Act 7166, yung Section 109 na yan na dating kriminal, hindi na kriminal sa ngayon. Wala nang kasong kriminal. Repealed na yan sa pagiging election offense. So ano po ang kahihinatnan nito? Pagamat sabi ko nga po, hindi tahasan, buo at kumpletong natupad ni Senator Marcoleta yung regulasyon ng 109, ngunit wala po siyang nilabag na batas na kasong kriminal. At doon po nagtatapos sa parte niya yung investigasyon kung meron bang kasong kriminal o wala. Ngunit sa isang banda, dalawa po kasi ang naging kinahinatnan ng pag-aaral ng PIPAD. Doon naman sa nagbigay ng contribution, malinaw din po kasi sa Omnibus Election Code, sa Section 98 naman, lahat ng mag-aambag, magbibigay, magdodonate, magko-contribute sa kandidato, ay dapat mag-report din sa COMELEC ng anumang uri, halaga, petsa, detalye, pangalan, pati address niya, di pa pa. Sa pagkakataon pong ito, hindi sumunod yung 3 tao na nag-donate ng almost 75 million pesos kay Senator Marcoleta. Next question, napatunayan na natin na hindi nila sinunod, hindi nila tinupad, wala pong report eh. Ano ang mangyayari?
malinaw po sa ating umiiral na batas na nananatiling kasong kriminal, nananatiling election offense, itong parte ng obligasyon na to ng mga contributor o donor. At dahil po dyan sa ikalawang bahagi ng rekomendasyon, inuutusan po ang PIFAD na pagsampa ng kaso sa COMELEC Law Department laban dun sa 3 contributor ni Senator Marcoleta na hindi nagdeklara. So yan po ang kinalabasan ng ating resolusyon. Ayun. So sa part ni Senador Marcoleta, wala pong election offense na nagawa siya. Wala po. Dahil malinaw po yung 71 Republic Act 7166, hindi na kasong kriminal ang hindi pagkakatupad sa Ayun. Section 109 ng Omnibus Election Code. So yun bang tatlo ay lumalabas sa sila po yung nag-contribute? Ganun po ba ibig sabihin? Tama po kayo, yung nagbigay po ng almost 75 million pesos. Sila po ngayon ay may kakaharapin sa COMELEC Law Department dahil po magsasampa ng complaint yung aming PIFAD. Huwag naman din po sila mag-alala kasi meron pong due process. Ito po yung preliminary investigation, parang piskal. Pwede po sila magsumiti ng kanilang tugon, ng kanilang sagot, pati ng kanilang ebidensya. Pero sa usaping ito, halimbawa kasi di ba yung SOSE, alam ko, By the way, mga ka-reaction na nagsasalita po dito, COMELEC spokesperson ha. COMELEC spokesperson po ang nagsasalita dito, mga ka-reaction ha. Ito, tuloy po natin. parang pwedeng itama, no, kung nagkamali. Amendment. May amends. Ito ba, halimbawa, na-late ho kami. Hindi namin naipasa, hindi kami. Pwede bang parang late ang kanilang pagsumite ng mga dokumentong dapat nilang kailangan patungkol sa tatlo? Hindi naman po, opo. Sir Jen at Sir Nelson, hindi naman po siguro maituturing na late, ngunit yung correction, yung pagtatama ay obligasyon po yan, nananatiling obligasyon po yan. Ayun. So pwede pong maitama po yan. Opo. Nelson? Kaya lang may deadline niya. Si Attorney John Rex Laudianco po yan ha. COMELEC spokesperson po, mga ka-reaction. Kaya wala na po luha si Pinky Liling. Parang 6 months lang after tama ba? elections? May deadline po ba yun, attorney? Opo, wala naman pong hard and fast rule na kailangan sa loob ng 6 na buwan. In fact, kung titignan nga po natin yung umiiral na mga panuntunan, dapat yan not later than 30 days after the elections, kumpleto na, wala nang pagbabago. Ngunit wala rin naman pong nagsasabi na hindi maaring i-correct Ayun. pagtatama doon po sa nauna ng isumite po dito. Ayun. So yun pala ang malinaw. Ano? Sa bagay, yung SALN, pwede nga daw i-amend dyan eh. Oo. Sabi ng Supreme Court noon eh. Oo. Pero ito po ba, attorney, ay... kasi ang tingin nila dito, parang bagong panuntunan ito. Parang gumawa kayo ng bagong guidelines sa SOSE, attorney. Anong masasabi po ninyo? Naku, hindi po. Gaya nga po na napag-usapan natin, yung unang batas, Omnibus Election Code, 1985 yan, na tama naman po, kung nasunod yung dating batas, talagang criminal offense po yan. Ngunit nung 1991, lumabas po ang Republic Act 7166. Ano ang sabi ng Kongreso? Yang mismong Section 109 na nagtatakda, dati kasong kriminal, pag hindi mo nasunod, ay hindi na kasong kriminal. So hindi po ito bago. Nagkataon lang po siguro na yung mga ilang pong may pananaw dito, maaring hindi po nila nadaanan yung isa pang batas. Alam niyo po kasi, hindi po iisa ang batas panghalalan. Napakarami pong batas panghalalan. Kaya nga po, COMELEC ang nauna pong nagsusulong nung pagsasubmit namin ng revised Omnibus Election Code. In fact, ginawa po namin ito ng 18th Congress, hindi po naging batas. Ginawa namin muli nung 19th Congress, hindi rin po naging batas. Hindi po kami mapapagod. Itong 20th Congress, muli po namin isusulong ang pagre-revisa sa isang makabagong Omnibus Election Code po. Ayun. Dito pala lumilitaw na mas may obligasyon ang mga campaign contributor na sila magdeklara para kasi kung hindi i-declare nung kandidato, at least doon makikita, di ba? Sa mga contributor. Sa mga contributor, kung sino-sino yung nag-contribute. Tama po ba? Tama po kayo, at may isa pa pong aspeto yan kasi pagdating sa buwis. Alam niyo po kasi kapag Ayun. ang contribution, pagbibigay ng anumang bagay na may halaga ay gagamitin sa kampanyahan. Aha. Yun po yung layunin talaga. Wala pong buwis po ito. Hindi po mabubuwisan ito. Ngunit kung tatanggap po sa ordinaryong kalakalan sa pang-araw-araw ng isang contribution, may tuturing po yung donasyon at meron po tayong tinatawag po na donor's tax, may buwis po yan. Siguro isa po yun sa dahilan kung bakit ang batas natin na nagre-require na pareho, yung tatanggap at yung magbibigay ay kailangang may deklarasyon.
Ayun. oo nga. No? Pero teka lang, naalala ko, di ba meron pong complaint yung grupo ng Bantay Daya, yung kila, kila Attorney Arrow ba yun? Hindi ba kasama ito sa nag-iusapin? Hindi po, dahil po ito po ikaka-endorso pa lamang ng ating Office of the Ombudsman. Ito naman po ay diretsong kasong kriminal. Ayoko pong i-preempt Ano ang sinasabi aming natin? Public Law Department dahil magsasagawa pa lamang po ng preliminary investigation. Ngunit kailangan din po nating i-distinguish ano ba yung kinakaso doon. Dahil ang tanging jurisdiction po ng COMELEC ay para sa election offense. Kailangan malinaw po yan. Kung ang isang bago po na isinasampa ay hindi election offense, halimbawa po ay katulad ng ibang kasong kriminal na nade-define sa Revised Penal Code Opo. o kaya po yung katulad sa ibang salin, ibang ahensya po ang may jurisdiction po dyan, hindi po ang COMELEC. Yun ba sinampa nung Bantay Daya? Hindi ba sa COMELEC nila inihain yun? Dalawa po, may nauna po sila sa COMELEC at meron pong inendorso pa ang Office of the Ombudsman. Ngunit sa pauna po, parang may kasama po sa alegasyon nila na perjury o yung hindi pagsasabi ng totoo. Meron pong ikalawa doon na patungkol sa SALN po. Parang ganun po yan. Ayaw ko pong i-preempt dahil ongoing po ang preliminary investigation dito. Basta ang nililinaw lang po namin, malinaw po at limitado ang jurisdiction ni COMELEC patungkol lamang dapat sa election offense. Opo. Attorney John Rex, maraming salamat at nalinaw niyo po itong bagay na ito. Magandang hapon po. Alright, reaction. TVP nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin yung mga kareaksyon. Ako po mga kareaksyon. Ito po, magsasalita na po si Commissioner Chairman George Garcia. Nako, ito, mapapahiya dito si Pinky Lacson. Pero mamaya mga kareaksyon na para yatang sinisindak po ni Pinky Lacson. Itong mga 18 marines na pag pumunta daw sila dyan sa Blue Ribbon Committee, baka makontemplang sila. Wala daw silang pagposisyonan, wala daw silang pwesto para sa 18 Marines. Napakaliit naman yata ng detention cell ng Senado. Pwede mong magpagawa tayo ng malaki-laki kasi maraming mga magnanakaw sa ating gobyerno. Ito pong si Pinky Lacson, mga kareaksyon, talaga naman. Napaghahalata po talaga itong si Pinky Lacson na mga kareaksyon ay talagang gusto po niyang umiwas at pagtakpan ng kanyang mga among bangag, mga amo niyang mga buhaya, at mga amo niyang mga magnanakaw. Puro po kabaklaan ang alam ni Pinky Lacson, mga kareaksyon. At ito mga kareaksyon, bago po natin talakayin ang napaka-sablay na pagpapangatwirin na Pinky na pag pinatawag daw yung 18 Marines ay baka makontemplang at wala silang pagpwestuhan dyan sa Senado. Naku po, napaghahalata po itong si Pinky bago po tayo mag-opening prayer. Alam ko po mga kareaksyon, gustong-gusto nyo marinig yung opening prayer namin dalawa ni Atty. Topacio. Bago po tayo mag-opening prayer sa ating vlog ngayon, pag-usapan muna natin ito napakagandang sasabihin dito ni Chairman George Garcia. Nako, wala pong nagawa si Chairman George Garcia dahil po napagbutuhan ng M-Bank na talagang ibasura o ilagay sa kumunoy ang kanilang kaso laban sa ating future Vice President Rodante Marcoleta. Alright, Chairman George, pasok! Ni Senador Rodante Marcoleta na kung saan ang komisyon 601 ang voting. Ang komisyon ay nagsabi na tineterminate na yung investigasyon patungkol sa kanya doon sa issue ng hindi pagkakatugma ng kanyang SALN at saka SOSE. Yun! Oh, yan. Okay. Teka lang, Pinky. Makinig ka dito, Ping Lacson Napahiya po si Ping Lacson ngayon mga kareaksyon. Yung kanyang State of the Nation, yung kanyang privilege speech, yun daw sose ni Senador Rodante, the future Vice President Marcoleta, ay meron daw sablay ang kanyang sose. Naku po mga kareaksyon, ito na. Wala po! Ibinasura po ng COMELEC and Bank ang kanyang isinampang reklamo ng mga ungas. Ito na mga kareaksyon ng mga talipandas. Alright! Gusto lang namin i-announce na yung Commission and Bank nagdesisyon, number 1, extended yung filing ng mga application, petitions for registration ng mga political parties at saka sectoral organizations dyan sa Bangsamoro.
Ang kadahilan na na-realize ng Commission and Bank na o nga pala tayo ay nasa panahon pa ng Holy Month of Ramadan at ito ay maaaring matapos pa ngayong darating 20 ng Marso. Pagkatapos po nito ay papasok pa yung mahal na araw natin sa ating mga Katoliko naman. Kung kaya minarapat ni Commission na i-extend ang filing sa April 6 hanggang April 6 pa po. So may sapat na panahon yung mga magpapa-accredit ng mga political parties at mga sectoral organizations kasi nare-realize natin na yung dahil nga sa kakulangan ng panahon baka hindi makapag-file yung madami na mag-a-aspire para sa Bangsamoro parliamentary election. Ang pangalawa naman na importante rin na announcement, gusto rin nating sabihin na nilift ng Commission and Bank ang suspension ng ating rules para sa tinatawag na People's Initiative on Legislation. Pero hindi po namin nilift ang ating pong guidelines patungkol sa People's Initiative on the Constitution. Ang kadahilanan ay sapagkat naniniwala si Komisyon na mayroon pang isang masidhing legal issue kung talaga bang pwede yung batas na yan, yung Republic Act 6735, na magkaroon ng People's Initiative sa Constitution gamit lamang yung batas na yon. So para hindi po maging komplikado, in the meantime, hindi pa rin kami tatanggap ng kahit na anong petisyon o mga signature for verification or signature petitions patungkol sa People's Initiative sa Constitution. Subalit, kung may magnanais naman na magkaroon ng People's Initiative sa kung ano yung mga isusulong ng mga batas pang national o kahit pang lokal, ay amin po itong tatanggapin. So pwede na po ang People's Initiative on the legislation. Hindi naman namin ina-encourage pero sinasabi namin na ito ay bukas na sa mga gugustong magpursige ng mga panukalang batas through People's Initiative. Yung pangatlo naman po ay yung pong kaso ni Senador Rodante Marcoleta na kung saan ang komisyon 601 ang voting. Ang komisyon ay nagsabi na tineterminate na yung investigasyon patungkol sa kanya doon sa issue ng hindi pagkakatugma ng kanyang SALN at saka SOSE sapagkat ito po ang naging maliwanag sa komisyon sa aming balitaktakan, debate at usapin na ang akusasyon po sa kanya, motu proprio ng aming Political Finance and Affairs Department ay meron siyang hindi na ilagay, na isama sa kanyang SOSE, Statement of Contributions and Expenditure, na sinasabi ng kahit sa social media paano raw siya nagkaroon ng gagastusin samantalang walang nakareflect sa kanyang SALN. May ganon. So yan ay inalam mabuti ng aming Political Finance and Affairs Department. Nung po siya ay sumagot, ang kanya pong kontensyon ay merong nagbigay sa kanya na 3 donors at yung 3 donors na ito ay nagbigay daw sa panahon naman na siya ay hindi pa kandidato. Nagbigay daw sila sa panahon na nag-file siya ng kanyang candidacy pero bago sumapit yung unang araw ng campaign period na at that time, noong 2028 ay February 11, 2020 at 2025 ay February 11, 2025. Samantalang nagbigay daw sila on or before the end of December 2024. Sabi po niya, sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Piñera versus Comelec ay hindi pa kandidatong ganap ang isang nag-file ng Certificate of Candidacy dahil mas maaga talaga ang filing sa isang automated election pero kandidato lamang sa unang araw ng campaign period. Yan ay 70 araw sa national position at 45 araw sa local na posisyon. Ang determinasyon po ng PIFAD na sinang-ayunan ng Commission and Bank ay number 1, talaga pong sadya sa ating pong umiiral na Omnibus Election Code na 1985. Kapag ka ang isang kandidato ay hindi naglabas o hindi nagsulat o hindi lahat nilagay yung dapat na hinihinging dapat nakalagay sa SOSE, yan po ay punishable. Yan po ay isang election offense. Yan po ang nakalagay sa Section 109 ng Omnibus Election Code na dapat ilalagay lahat yung mga dapat na hinihingi ng form ng SOSE. Ngayon po, ang sabi rin po ng Omnibus Election Code, Section 262, ito ay isang kasong kriminal, ito ay isang election offense na may kulong na 1 hanggang 6 na taon.
So yung po ang inalam ni PIFPAD namin, yung Political Finance and Affairs Department, sa bang meron siyang criminal liability or pwedeng kasuhan siya ng election offense dahil dyan. Sa pag-research po at malalim na pagtingin dito sa naging kasong ito, naalaman po na meron pala tayong isang batas, Republic Act 7166. Yung pong Republic Act 7166, more or less 2007 po yan po ay nagpo-provide ng tinatawag na synchronization of election. At yung pong synchronization of election na yan, Republic Act 7166, na naipasa ng Kongreso at naging batas, meron po siyang provision Section 14. Nire-reiterate sa Section 14 ang pagpa-file ng SOSE ng lahat ng kandidato. Ngayon po, ang pinaka-importante ay yung Section 39 nung mismong Republic Act 7166, yung batas na binabanggit natin. Lumalabas doon, yung po pala ay ang title noon, repealing clause. Ano pong ibig sabihin? Ito ay isang probisyon ng isang batas na meron siyang mga binabago sa mga nakaraang batas na umiiral patungkol sa parehas na issue or subject matter. Isa po sa binabagong probisyon o nire-repeal, binabaliwala, ay yung pong Section 109 ng Omnibus Election Code. Na ibig sabihin na ito po'y binabaliwala na nangangahulugan, dinidecriminalize. Ibig sabihin, hindi na siya ginagawang kasong kriminal. Kaya kung ang isang kandidato, base doon sa batas na ito, na Republic Act 7166, ay hindi nagdetalye ng dapat idetalye na nire-require sa kanya ng Section 109, ay hindi na siya liable criminally. Maaaring may liability civil, yung kalimitan ng civil, yung mga pagbabayad ng fine, o kaya pwedeng ideklara na hindi as if hindi nag-file ng SOSE. Pero sa ating pong batas, kapag hindi ka lang nag-file ng SOSE, hindi po ito kasong kriminal, ito po ay administrative at pwede lang pagbayarin ng depende sa 5,000, minsan 20,000, depende sa posisyon. Ako na magbabayad ng 20,000 mo, Senador Marcoleta. Hoy, Pinky, mag-aral ka muna ng batas. Mag-aral ka muna kasi ng batas. Oo, tignan mo, wala naman palang kaso si Senador Marcoleta. Alam kasi ni Senador Marcoleta ang kanyang ginagawa. O, di ba? Kaya pala nanahimik na itong COMELEC, ayaw na nilang buksan para nasa hang na lang yung kaso ni Marcoleta na nakahang. Nakahang, hindi tatapos, hindi magsisimula, nakahang. Pinilit ni Pinky Lacson na simulan, pinilit ni Pinky Lacson na ibuksan, ayan, napilitan tuloy yung COMELEC na tapusin ang kaso. Ang plano niyan, ang plano ni Commissioner George Garcia, yung kaso ni Senator Marcoleta sa kanyang SOSE, ay ihahang nila, yung ihahang in the balance. Yung hindi matatapos, hindi mababasura, pero nakahang. Para meron lamang masabi na meron siyang kaso sa COMELEC. Itong bobong Pinky Lacson, na hindi nag-aaral ng batas, na hindi naman abogado, isa lang siyang abogado, pinilit niya ang COMELEC ngayon, mga ka-reaction, asikasuhin niyo yung kaso ni Marcoleta. Asikasuhin niyo yung kaso ni Marcoleta. O ngayon, inasikaso nila yung kaso. O anong kinalabasan? Walang kaso. Walang criminal case. Hindi pwedeng tanggalin si Marcoleta. So tuloy ang ligaya namin dalawa ni Marcoleta, yun o. Tuloy ang ligaya namin dalawa ni Marcoleta. Habang ako'y nagbablog pro Marcoleta, si Marcoleta naman inaararo niya yung Senado. Senator Marcoleta, tatawagan kita. Asin telepono ko. Hello. Sandali lang po mga ka-reaction ha. Makinig lang kayo. Tatawagan ko si Marcoleta. Hello. Senator Marcoleta, pare, kumusta? Nabalitaan ko na, wala na. Binasura na Binasura na ng COMELEC and Bank yung problema mo. Wala kang problema. Sino may problema? Si Pinky. Si Pinky ang may problema. Anong problema ni Pinky? Hindi niya alam ang batas. Anong problema ni Pinky? Baka may maleta rin siya. Sa tingin ko nga may maleta siya. Di ba? Imposibleng wala siyang maleta. Nagtatravel yan
Kaya Senator Marcoleta, ito, pinag-uusapan nga namin ng ating mga kareaksyon dito sa ating channel na yung kaso mo laban sa iyo ng sose mo ay wala na, binasura na ng Comelec and Bangko. Ngayon, kumusta na? Hindi mo naman pinapansin ito. Marami ka pang pinapansin mga bagay-bagay, wala lang sa iyo to. Kasi pinapansin ni Pinky Lacson naghahanap siya ng butas. Ngayon, wala siyang lulusutan. Sabi naman niya baka daw walang pwesto dyan yung 18 Marines kung iko-contempt niya. Ganon. Baka sumikip yung kulungan sa Bilibid, ano? Baka marami-raming mga kasama ni Pinky na makukulong. Kapag umupo na si Sara Duterte, gano'n, tsaka ikaw. Okay, ingat. See you. Okay? Alright, yung mga lettuce natin, ayusin mo papasyalan ko yung mga lettuce. Kakain tayo ng lettuce. Alright, Senator Vice President Rodate Marcoleta. Bye-bye. Wala po akong kausap doon, joke lang yun. Tuloy ang ating ligaya mga kareaksyon at itong si Pinky Lacson, butata, pahiya, supalpal. ng mismong involved na respondent. So, lumalabas po yung mismong probisyon na nagmamandato at may parusa na 1 hanggang 6 taon ay nabaliwala na. Yan po ngayon ay hindi na kasong kriminal. Ngayon po, sabi rin po ng halos lahat ng miyembro ng komisyon ay yung pong 3 na nagbigay ng donasyon ay dapat kasuhan sa Law Department ng Comelec ng kasong criminal or election offense sapagkat yung pong pagkaka-repeal o pagkakabaliwala o yung pagiging decriminalize noong mismong hindi pagre-report ng tama ay hindi applicable sa mga nag-donate. Ito po ay applicable lamang sa mga kandidato. So sabi po ng PIFAD na nirekomenda sa NBank, dapat kasuhan yung 3 sa Law Department ng Komisyon upang magkaroon ng formal na preliminary investigation. Yun naman po rin ay sinang-ayunan ng Commission and Bank at therefore maaaring i-file na rin po yung kaso dyan sa Law Department natin. At yan naman po yung magkakaroon pa rin ng proseso, may due process na tinatawag sapagkat yung Law Department ng Comelec ay parang magiging piskalya. Magde-determine kung talaga bang may probable cause o talagang dapat kasuhan yung mga nabanggit na individual ng kasong election offense sa ating regional trial court. Pagkatapos yun ay madala muli sa Commission and Bank kung sasang-ayunan namin o hindi yung naging pasya ng Law Department later. Ang inyo pong lingkod ay hindi po nag-participate dahil po yung nag-inhibit as early as November of 2025. Hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat yung mga alingas-ngas na nangyari sa akin at yung pong ating respondent noong mga pangyayari. Ay, nabubulol ka na sir, natatakot ka na. Paparating na si Sara Duterte, natatakot ka na sir. Ay. Isang taon na mahigit ang nakalilipas na nagkaroon ng matinding balitaktakan kami. Ayaw po natin na maimpluwensyahan, maapektuhan ang disposisyon ng komisyon dahil sa baka sabihin ay gumaganti, may sama ng loob or whatever. Ayaw po natin, ang gusto natin maging fair ang magiging desisyon ng komisyon at hindi ito mahahaluan. Ganun ang chairman pa ang na-involve doon sa mismong balitaktakan na yon. So para po ito'y maging maayos ay minarapat po natin na hindi mag-participate dito sa Commission and Bank resolution na ito. So yan po ang maliwanag na wala po kasi tayong batas sa kasalukuyan. Maliwanag po yan. Napaliwanag pong mabuti yan doon sa resolution na magpapanish, magkakaso, magpapakulong dahil lamang doon sa hindi pagdideklara. Ngayon, baka po kasi itanong, paano yung sa SALN, yung baka hindi tumutugma o yung hindi nakapagsabi ng totoo, wala na po sa jurisdiction ni Yun! Yan. Maaaring may iba pong opisina na involved o may ibang batas na involved dyan, pero definitely wala na po sa Omnibus Election Code. Yun po yung maliwanag na maliwanag. Sir, paano po makaka-
Pinky, 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 Pinky. Pinky, Pinky, takot Pinky. Pinky, Pinky, takot Pinky. Takot siya sa mga Marines. Kaya sa pagtatapos mga kasama, alam niyo na po yung problema ng ating bayan ay maari ko ba kayong anyayahan ng isang panalangin. Itong panalangin na ito po ay panalangin ng mga taong bayang inaapi sa ating Ama sa Langit na humihingi po ng tulong laban sa mapang-aping pamahalaan. Maaari ko bang pakiusapan lahat na tumayo at samahan po ako sa panalangin na ito. Maiksi lamang po ito. Ito ay Salmo 109. O Diyos na aking pinapupurihan, dinggin ninyo ang aking panawagan. Dahil ako'y pinagbibintangan ng mga sinungaling at masasamang tao. Nagsasalita sila ng kasinungalingan laban sa akin. Sinisiraan nila ako at sinusugod ng walang dahilan. Kapag nakikipagkaibigan ako sa kanila ay kinakalaban pa rin nila ako. Sa kabutihang ginagawa ko sa kanila, masama ang ginaganti nila. At sa aking pag-ibig, ibinilik nila'y galit. Maghanap tayo ng masamang tao na kakalaban sa kanya, sabi nila, at magsampa ng kaso sa hukuman laban sa kanya. At kapag hinatulan na siya, lumabas sana na siya ay may kasalanan at ituring din na kasalanan ang kanyang mga panalangin. O Ama, mamatay na sana siya agad at ibigay na lang sa iba ang katungkulan. Ulitin po natin. Mamatay na sana siya agad at ibigay na lang sa iba ang katungkulan niya. Nakasulat po yan sa Biblia, hindi po aking mga salita yan. At nang maulila ang kanyang mga anak at mabiyuda ang kanyang asawa, maging palaboy sana at mamalimos ang kanyang mga anak at palayasin sila kahit na sa kanilang ginibang tahanan. Kunin sana ng kanyang pinagkakautangan ng kanyang mga ari-arian at agawin ng mga dayuhan ang kanyang pinaghirapan. Huwag sanang maawa sa kanya at sa naulila niyang mga anak kapag namatay na siya. Mamatay na sana ang kanyang mga angkan upang sila'y makalimutan na ng susunod na saling lahi. Huwag sanang patawarin at kalimutan ng Panginoon ang mga kasalanan ng kanyang mga magulang at mga ninuno at lubusan na silang makalimutan sa mundo. Amen. Yan po ay mga salita ng Diyos, hindi ko po salita yan. Salmo ba yan? Oo. Salmo 109. Oo. Pakinggan po natin kayo mga karyaso, si Pinky! Select communicated with the committee by now. Kung gusto niya talagang isa lang yung 18 or maybe some of the 18. Parang sa media lang nila gustong Wala namang effort talaga eh. Not insistence. Wala daw effort, walang effort. Meron kayong motto proprio, di ba? Walang effort. Ayaw mo talagang ipatawag, tatakutin mo pa ngayon, iko-contempt mo. Gusto mong i-contempt ni Pinky. Effort na makipag-usap na baka pwedeng tawagin. Pero in-offer nyo na, sir, di ba? In-offer ko na, yeah. Kumbaga, sir, kung makikipag-usap sana sa inyo, you're willing to meet with Attorney Baligod. I should really clarify muna. Ano ba ito sabi niyo? Parang do the math. Ano? At tingnan natin kung physically possible, no? Logistically possible, edi pag-usapan natin at iisa lang natin. Ayoko lang iniwasan ko yung mag-hearing ka, mauwi lang sa contempt. Alam mo, Di ba? Tinatakot na eh. Tinatakot niya yung 18. Kahit katayin mo yung 18 na yan, walang pangalam yung mga yan. Pinky, hindi sila pulis patola, hindi sila kuratong balaling, mga Marines yan. Hindi sila katulad mo. Ano bang gusto mo, Pinky? Maganda o pogi? Mga macho yan, Pinky. wala naman kaming lugar dito. 18 yung ikukulong mo. Sir, Hearing ka, mauwi lang sa contempt. Alam mo,
Wala naman kami lugar dito. 18 yung ikukulong mo. Sir, bakit wala? Tinatakot na po niya mga reaksyon, sinisindak niya sa contempt. Eh, daig mo pala yung mga tuwad ko, meno. Daig mo pa yung mga tuwad ko, meno. Oo, binabanggit-banggit mo na ang contempt na yun, ano? Huwag kang mag-alala, Pinky. Bubulagtak rin yung mga pangalan mo dyan. Hindi ko man maiwasan kung mayroong mag-motion, ano, to cite them in contempt of the committee. So may mag-motion dyan, tapos magbobotohan kami. Kung ipakulong. So walang betting kay Governor Chavit? Well, he's a former governor. Kaya I leave it up to him to justify his presence. Mag-testify siya. Anyway, makita ninyo naman yung credibility or incredibility, whichever the case, ano, ng kanyang sasabihin. Sir, yung sa emergency powers for Sir, Di ba mga ka-reaction? Pinky, halatado ka, brad. Halatado ka. ito. Ito, maganda po ito. Insistence, ano. Kasi he should have communicated with the committee by now. Oh, di ba? Niya talagang isa lang yung 18 or Oh, di ba? some of the 18. parang sa media lang nila gustong Wala namang effort talaga eh. Not insistence. Walang effort na makipag-usap na baka pwedeng tawagin. Pero Wala. in-offer nyo na, sir, di ba? In-offer ko na, yan. Kumbaga sir, kung makikipag-usap sana sa inyo, you're willing to meet with Yeah, Attorney because Baligod. I should really clarify muna. Ano ba ito sinasabi niyo? Parang do the math. Ano? At tingnan natin kung physically possible, no? Logistically possible, edi pag-usapan natin at iisa lang natin. Ayoko lang iniwasan ko yung mag-hearing ka, mauwi lang sa contempt. Alam mo, wala naman kami lugar dito. 18 yung ikukulong mo. Sir, bakit wala? Hindi ko man maiwasan kung mayroong mag-motion, ano, to cite them in contempt of Oh, di ba? Si Pinky, di kulong mo. Oh, sinisindak-sindak na po ni Pinky ng contempt yung mga 18 Marines. Halatado ka, Pinky, takot ka. Kasama ka ba, Pinky? Kasama ka? Tanong lang, kasama ka ba, Pinky? Kasama ka? Ulitin ko, kasama ka ba, Pinky? Kasama ka? Ulitin ko, kasama ka ba, Pinky? Kasama ka? Kaya mga kareaksyon, halatado na po itong si Pinky Lacson, mga kareaksyon. Grabe na po. Grabe na po. Naku po. Grabe na po ang galawan ni Pinky. Pinky, nako. Sumuko ka na, napapaligiran ka na ng mga maleta. Ito naman mga kareaksyon, Pinky, huwag mong takot-takotin ng mga 18 Marines ha. Pakinggan po natin si Attorney Baligod. Gusto ko magkaharap si Attorney Baligod at itong si Pinky Lacson eh. Gusto ko mo magharap yan. Ako, mga kareaksyon, pag nagharap yan talagang itong si Pinky, maihihiyan. At yung ihi niya, pupunasan ni Tuta Sen. At tapos maihihi naman si Tuta Sen. Ako, baka naman magpunasan sila ng ihing dalawa ni Pinky. Pakuha ng mahigit 7 oras na pananatili po ng 18 sundalo. Ang na-observe ko po ay very exhaustive yung mga pagtatanong ng mga investigators at sinagot naman lahat nila pero hindi pa kami natapos, no? That's how in-depth the exercise was. So hihintayin namin ulit yung schedule na sasabihin ng NBI para sa continuation. Sir, ang sabi po meron po mga ilang natapos na at yung iba po ay tinipanagan po ng ilan sa 18 Marines. Pero meron po iba na hindi po pumirma. Bakit po gano'n? Hindi, actually hindi pa kasi tapos yung proseso. May mga pumirma pero meron pang supplement na mga katanungan. So parang hindi pa kontento yung mga investigators. Kaya babalik pa kami. Kung babalik sir, 18 po kayo babalik. Oo, hindi pa nila masabi kung kailan. No? So hihintayin lang po namin yung subpoena nila. Okay? Attorney, bali lahat ng 18 sumalang sa one-on-one interview, bali nakulangan lang sasagot yung NBI, kaya ipapatawag kayo, tama? Hindi naman nakulangan ng sagot, pero hindi pa tapos yung pagtatanong nila. Pero sir, lahat ng 18 sumalang. Yes, oo. Sabay-sabay po sila. Iba-ibang opisina, iba-ibang kwarto. In-isolate ang bawat isa. So ano yung
initial assessment ng NBI ng mga identification. So ibig sabihin mga kareaksyon, pinagbigyan na po ni Atty. Baligod ang NBI, pinagbigyan na, sige. Imbestigahan nyo sila, sige. Bakit si Pinky ayaw niyang ipatawag sa Blue Ribbon? Meron tayo or even pictures mo kasi sabi ko di ba wala kasi sabi ko dito sa Philippines so mahirap na kutuwa ng certificate of Employment, no? so okay naman sa kanila yun ano yung initial na nila. Oh, yun yung isang hurdle namin dahil yung certificate of employment mahirap makakuha dahil wala na si Saldico. So yung ID naman nila ay kinonfiscate noong na-terminate sila last December 30, yung iba January 18, no? Pero may mga ipinakita kaming ibang mga pruweba na empleyado talaga sila ni Saldico. Halimbawa, yung mga litrato na kasama nila si Saldico, may mga resibo na pagbili nila ng mga maleta na nakapangalan kay Saldico. Mga ganun po, no? Iba-ibang, kaya mahaba po yung naging proseso dahil hinihimay-himay ng mga investigators yung iba't ibang mga issue. For you, sir, was it too much yung pagtatanong? Yung software? Okay lang po. Kaya nga masaya kami na meron pang susunod na mga araw na ipagpapatuloy ito. Gaya ng sabi naman namin noon, kaya Baka umayaw na po ang NBI mga kareaksyon sa mga susunod na araw. Makakasama si Matibag kaya naman lumabas ito dahil gusto nating ilabas ang katotohanan. Sa inyo pong lipat po, attorney, ano po yung na-achieve po nung labing walong na sundalo sa kanilang pagsalas sa NBI? Ano yung na-achieve po nila ngayon? Well, yung hindi pa natin masabi kung anong na-achieve, no? Kasi it's up to the investigators up to what extent they want to examine the credibility of these witnesses, no? So siguro pag natapos na yung exercise, malalaman po natin kasi isusumiti nila sa ombudsman yan. Sir, yung secretary ng mga panagdaman, in your own words kanina, direkta siya tumanggap Yes. ng kickback. Do you have evidence on that na mapapatunayan na natin? Yun nga eyewitnesses ang mga ito. So nakita nila na ang gamit ni Secretary Pangandaman ay isang Mercedes na sasakyan at siya mismo ang nandoon at sila ang nagkarga, itong mga witnesses natin, no? So eyewitnesses kasi ito. Parang may nakita siyang sinaksak. So wala naman siyang documentary evidence na magsasabing sinaksak siya. Ang sinasabi lang niya yung nakita niya, no? What these witnesses were able to perceive with their own senses. Sir, apart ng Pangandaman, sir, sino po yung talagang rekta na binigyan ng mga suitcases? Yung napangalanan sa affidavit nila. How many ang rektang nakita nila at hindi nakita? Hindi sila nagsabi, hindi sila nagbanggit ng isang individual na hindi nila nakita. Lahat halos na po yan. Among them, sir, sino sa mga kapatid natin na ex-marines, sundalo na nagbigay mismo kay Pangandaman? Please raise your hand. Sir, sorry. Hindi sila, sa NBI, sinagot nila yan. Sir, pero ilan po ba ang nagpadala? Dalawang dito sa former officer. Parang yun ang maalala ko. Ilan po yung nagdala? Ilan po sa uniform? Parang dalawa sila Kasi kinuha yon ni Secretary Pangandaman sa Horizon. So yung unit ni Congressman Saldico sa 56th floor. So ibinaba lang nila, dinala sa basement, sinakay sa sasakyan ni Secretary Pangandaman. Kailan po ito nangyari? I can't remember, no? Pero sila ang nagsagot naman dyan kanina kung kailan nangyari. Sir, what month po? Hindi ko maalala. This year po? Hindi naman this year. Mga 2024 siguro yan o 2025. Sir, bukod sa identification and employment evidence, ano pa po yung pinasa natin sa inyo? Wala pa kaming pinapasa dahil hindi pa humihingi ang NBI
Sabi ko nga kanina, tinitingnan ko yung subpoena nila, ang dami nilang hinihingi ng mga pictures, chat, screenshots, pero hindi nag-dwell yung questioning doon sa hinihingi nila. No, so may mga iba silang tinanong. Okay. Ano po yung mga natanong? Naku, hindi ko na-monitor lahat dahil mag-isa lang ako. So, iniikot-ikutan ko lang sila. At saka pinabayaan ko actually ang NBI. May time nga na nakaupo lang ako doon, nagbabasa, dahil pinabayaan ko sila. No? Hindi ko sinamahan yung mga 18. So, isa daw doon sa, isa daw doon sa maleta delivery nangyari pa sa panahon ni former Speaker Velasco under Duterte administration your action. Yun ang pinagtatakahan ko. Dahil hindi pa namin sinusumite yung original ng mga pictures na siyang susuriin ng NBI. Makikita mo naman sa metadata ng photo. No? At sigurado ako yung binabanggit nila hindi nangyari nung time ni Duterte. To be specific, yung sa bahay ni Congresswoman Kimbo ang binabanggit nila na time pa raw ni Velasco. Ang source kasi ni Ombudsman dyan, if I'm not mistaken, si Congressman Pido Garbin ang nagsabi. Si Pido Garbin naman, narinig ang kwento ni Kimbo. Pero makikita naman nila sa picture later on na ang picture, I think, if I remember correctly, September 17, 2022 ang picture. No? So, pero it's too early for them to say this kasi hindi pa nga nila sinusuri yung picture. Okay? So, salamat po ha. Kaya gutom na kami. Ako, masakit na ulo ko. Kasi hindi pa kami kumakain ng lunch. Honestly. During your stay at the NBI, you posted something on Facebook na parang people are nag-nation to tag you guys as destabilizers. Ano po yung pinagugutan mo, sir? May kinalaman po ba ito dito sa investigation? In fairness sa mga investigators, okay naman sila, no? Pero I received information from the higher ups na I personally tatargetin nila as an active member of a group plotting to destabilize this government, which I find very funny, no, at the very least. Pero yun ang purpose nila, no, na they will shepherd the investigation towards proving na merong akong involvement sa destabilization. Kaya sinabi ko na kaagad yun. And my source is a reliable military officer. Active military officer na 1-star general pa. So, okay, salamat. Yun na lang po muna. Ha? Okay, last, no, ito yung kinakalungkot ko. Dahil yung investigation na ito ay naging politicized. Hindi na legal lang So we are facing a political problem. Kaming 18 plus ako, we are facing a political problem because no less than the director had been mouthing so many things that preempted the result of the investigation. Katulad lang kaninang umaga, meron siyang sinasabi na yung picture nga daw, no, na sinasabi rin ni Ombudsman ay Duterte time pa. Hindi pa natatapos itong investigation di ba? So yun yung worry namin. Hindi na ito honest to goodness na investigation dahil tinutulak nila sa aspeto or sa isang realm na politika na. No? We have no political or even pontifical ambitions. Ang gusto lang namin simple. Makilahok, sumali, umambag
para lumabas ang katotohanan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, no? Yun lang ang intensyon namin. Huwag na ho nilang sabihing destabilizers kami. Salamat. Well, it will establish the credibility of the testimony, tapos kung meron bang ibang pag-uusap, it will address all the angles na tinitingnan ng ahensya. At ito, pwede namin ito, isusumitin namin sa Office of the Ombudsman, officially itong report na to. Wala nga, Office of the Ombudsman, ginagamit yung NBI. Grabe po mga kareaksyon, ano? Oh. Sa kanila, ipo-forward na. Gusto niyo pa po mag-comment kay Baligot? Ay, huwag na natin i-comment yun. Ibigay na natin sa kanila yung mga ganyang komento. Sabi ko naman palagi, marami po tayong mga bagay na dapat gawin. Alam mo, kay Director Santiago, walang bumabastos sa kanya eh. Kapag binastos mo si Director Santiago, papatawag kanya eh. Itong si Balibo, ginahampas-hampas lang ni itong si Matibag, ginahampas-hampas lang ni Baligod eh. Diba? Si Santiago, hindi po pwede yan. Kasi nire-respeto itong si Santiago. Karespeto naman talaga. Itong si Baligo, si Matibag, puro matitibag ka talaga kay Baligo, my friend. Dito sa NBI. Hindi lang po yung sa 18 allegedly ex-barrings yung tinutugunan natin. Kaya naman nakikita nyo naman po, yung NBI po nagtatrabaho ng 24/7 para po pangalagaan ang ating pong katahimikan at kapayapaan po ng ating bansa. We are all professionals here. Narinig naman po natin yung mga komento ng mga tao na nagsasabi kung ano yung NBI po ngayon. Okay lang, sir. Personally, parang Hindi ko pa nakikita yung report. I have to see that. okay. Sa ngayon, sumagot na sila sa lahat. So, base dito yung sa February 23 affidavit nila, depende sa kabuuan pagtapos ng report. Kasi bubuin ng mga ahente natin na interview yan eh. So, from that, doon tayo mag-proceed doon. Sa ngayon, wala pa tayong iniisip na ganyan. Gano'n po ka-importante po, Director, yung pong napumayag na po doon sa one-on-one? Well, nagpapasalamat ako dahil at least yung kagustuhan natin na sila matanong na isa-isa, nagawa natin. So, magkakaroon siguro ng kabuuan doon sa reporting natin dito, doon sa base sa kanila mga naging kasagutan. Patunay lang ito na yung hangarin namin na bigyan ng linaw ang katanungan dito sa kanilang joint affidavit ay pwede naman talagang pag-usapan ng maayos. Wala mga kareaksyon, wala na pong lulusutan dito ang mga tagapagtakip ng tagapagsinungaling ng Malacanang. Alright.